Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang alamat ng puno ng Nara. Sinulat ni Segundo D. Matias Jr., guhit ni Gani Madueño. Makinig na mabuti. Noong unang panahon, ang mundo ay binubuo ng iba't ibang isla na hindi pa nabibigyan ng mga pangalan. Kabilang na roon ang pulutong ng mga isla ng Pilipinas na noon ay wala pa ring pangalan. Si Dato Apu ang namumuno rito. May mga digmaan na ring nagaganap noon sa ilang isla dahil ang ilang namumuno sa mga iyon ay gustong sakupin ang iba pang mga isla. Ngunit wala pang nakasasakop sa mga isla ng Pilipinas. Ito ay dahil kay Nar, ang matapang at magiting na pinuno ng mga mandirigma. Laging binibigyan ni Dato Apu ng malaking pagdiriwang ang kaarawan ni Nar upang kilalanin ang kagitingan nito. Sa palagay ng Dato, si Nar ay binigay ni Bathala sa kanila. Ipinanganak ito bilang mandirigma upang ipagtanggol ang mga isla ng Pilipinas mula sa pagsakop ng mga dayuhan. Nang ikasal si Nar sa magandang dilag na Sinaya, malaki at marangya ang handaang naganap sa isla. Lahat ng mamamayan ay inibitahan ng Dato. Hindi naglaon, nagdalang tao si Naya. Naya, titigil na ako sa pandirigma. Gusto kong mabuhay tayo ng tahimik at magsimulang magpamilya. Magkakaroon tayo ng maraming anak. Magsasaka ako sa ating lupain. Sapat na iyon upang mabuhay tayo ng matiwasay. Sabi ni Nar isang gabi sa kanyang asawa. Ikaw ang bahala, mahal ko. Bilang asawa mo, ako ay laging nasa likod mo sa kung ano man ang naisin mo. Sagot ni Naya. Ngunit isang araw, dumating si Dato Apo sa kanilang bahay. Sasakupin ang mga isla, Nar. Ang balita ko'y malalaki ang pangangatawan ng mga dayuhang may balak sumakop sa bayang ito. Mga makabago raw ang kanilang mga sandata at nakapagsanay silang mabuti sa pandirigma. Nar, ikaw lamang ang maasahan ko. Pero inyong kamahalan, nagpasya na po ako na bibitiw na sa pagiging mandirigma. Gusto ko nang ituon ang buong buhay ko sa aking asawa at sa aking mga magiging anak. Sagot ni Nar. Nagulat at nalungkot ang Dato sa narinig nito. Kapag nasakop tayo ng mga dayuhan, masasayang ang ginugol nating panahon para maging maayos ang bayang ito. Ang likas na yaman nito'y mapapasa kanila. Paano na tayo? Paano na ang mga anak natin? Nar, ito ang pamanang ibinigay sa atin ng ating mga ninuno. Noon pa man ay pinaglabanan nila ito sa mga taong gustong sumakop dito. Kapag nasakop tayo, hindi na tayo magiging malaya. Nar, kailangan ka ng bayang ito. Pakiusap ng Dato. Baka nakalimutan mo. Sa isang mandirigmang tulad mo na ibinigay ni Bathala, una ang kalayaan ng mga islang ito kaysa pamilya. Malumanay pero may diin na sabi nito. Narinig ni Naya ang napag-usapan ni Nar at ng Dato. Ikaw ang dapat magpasya, Nar. Dumating ang takdang araw ng digmaan. Nagpasya si Nar. Mahal ko, tama ang Dato. Kailangan ako ng bayang ito. Ibinigay ito sa atin ni Bathala. Kaya kailangan pagyamanin at ipagtanggol ito. Naintindihan ko ang iyong pasya. Sagot ni Naya. Ito na marahil ang huling pakikipaglaban ko, mahal ko. Pagsapit ng takip silim, ako ay babalik at ipinapangako ko, masusupil namin ang mga dayuhan. Hintayin mo ako sa aking pagdating. Hinaplos ni Nar ang tiyan ng kabiyak.
Darating ang araw na ipagmamalaki ako ng aking anak sa aking kabayanihan, nakangiting sabi ni Nar. Pagkatapos ay nagbihis na siya ng damit pandigma at inihanda ang mga sandata. Hintayin mo ako at ako ay babalik. Muling pangako niya kay Naya. Sumapit ang takip-silim pero hindi dumating si Nar. Lumipas ang mga gabi at araw pero hindi siya dumating. Araw-araw, gabi-gabi, si Naya ay laging nakadungaw sa bintana ng kanilang bahay. Hinihintay ang pagdating ng kanyang asawa. Dumating ang araw ng panganganak ni Naya ay hindi pa rin dumarating si Nar. Wala siyang ibang ibinubulong kundi ang pangalan ni Nar habang iniluluwal niya ang kanilang unang sukling. Isang malusog na lalaki ang kanilang naging anak. Isinunod niya ang pangalan nito sa pangalan ni Nar. Isang araw, pagsapit ng bukang liwayway, nakita ni Naya na may dumarating na lalaking papalapit sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa siya na makita niyang si Nar ito. Bumaba siya sa bahay at patakbong sinalubong ang asawa. Nar! Salamat sa Diyos at ikaw ay nagbalik! Napaiyak si Naya sa galak. Nasupil namin ang mga dayuhan. Sila ay umurong sa labanan. Wala nang ibang aangkin pa sa bayang ito. Wika ni Nar. Kung gayon, kailangan nating magdiwang. Hindi lamang sa iyong pagsupil sa mga dayuhan, kundi para din sa ating bagong silang na anak. Natutuwang wika ni Naya. Nagalak si Nar nang makita niya ang kanyang anak. Nagpapasalamat ako't nailuwal mo ang anak natin ng matiwasay. Mahal kita, Naya. Mahal ko kayo ng aking anak. Nang sambitin ni Nar ang mga salitang iyon, napaluhod ito at napadapa sa sahig. Nar! Nar! Gulat na sambit ni Naya. Nagimbal siya na makita niyang may bakas ng dugo sa damit nito. May sugat ako. Pinilit kong magtungo rito. Nangihinang sabi ni Nar. Hindi ko maaaring talikuran ang ipinangako ko sa inyo ng aking anak, Naya. Hindi napigilan ni Naya na mapaiyak. Hindi na magtatagal ang aking buhay, Naya. Ipangako mo sa akin na lagi mong ikikwento ang aking kabayanihan sa ating anak. Umiiyak na tumango si Naya habang kalong-kalong ang kaniyang asawa. Dumampi ang liwanag ng bukang liwayway sa mukha ni Nar ng mga sandaling iyon. At nang madama niya iyon ay bumulong siya. Para sa lupang ito, para sa susunod pang henerasyon at sa inyo ng aking anak, iniaalay ko ang buhay ko. Nakangiting pumikit si Nar. Dahil sa kabayanihan ni Nar, itinalaga ni Dato Apo ang araw ng kamatayan nito na isang mahalagang araw. Inihayag niya sa lahat ng mamamayan na ipagdiwang at gawing mahalagang araw ang kamatayan ni Nar bilang gunita sa kabayanihan nito. Ang mga labi ni Nar ay nilagay sa pinakamataas na bundok at lahat ng mamamayan ay nag-alay at nakiramay. Sinilayan sa huling pagkakataon ang magiting na mandirigma na nagtanggol sa mga isla. Doon din inilibing si Nar, suot ang dugoang damit. Hindi naglaon, may tumubong punong kahoy sa lugar na pinaglibingan kay Nar. Lumipas sa mga taon, lumaki iyon ng napakatayog. Kahit anumang bagyo ang dumating, ang mga katabing puno ay nabubuwal, pero hindi ang punong iyon. Tinawag nilang Nar ang puno dahil sa taglay nitong tibay
kagaya ng magiting na mandirigma. Pero ang ikinamangha ng lahat, nang subukan nilang biyakin ang katawan nito, ay kulay dugo ang dagtang tumutulo roon. Naihambing iyon sa dugong ibinuwis ni Nar sa mga digmaang pinamunuan nito. Nagpasalin-salin ang kwento ukol sa puno at sa paghahambing dito kay Nar. Pinaniniwalaan ng lahat ng mamamayan doon na tumubo ito upang magbigay alaala na minsan sa kasaysayan ng kanilang bayan ay may nilalang na nagbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang kanilang kalayaan. At dahil nagpasalin-salin ang kwentong ito, sa paglipas ng panahon, ang puno ng Nar na tinawag nila ay naging puno ng Nara.